Alright, so welcome back to my YouTube channel and again, welcome dito sa ating special segment about taxation na pinamagatang Buwisit No More, Usapang Tax tayo. And maganda yung pag-uusapan natin for today kasi it is all about capital gains tax or tinatawag na CGT. At kung ano man yan, pag-uusapan po natin sa short video lecture na ito. Kaya tune in ka lang. So simulan na natin. Okay? Yan. So, ano bang ibig sabihin muna ng capital gain? Yan, okay. So, gain, ibig sabihin, kumita ka. Kumita ka saan? So, meron kang property or kung ano man yan na ibinenta mo, okay, ng mas mahal kumpara sa kung magkano mo siya nabili. And normally, ito yung mga capital assets. Okay, kung ano man yung capital assets, mamaya pag-usapan natin. So, binili mo, tapos nabenta mo ng mas mahal, so kumita ka, ang tawag po natin doon, capital gain. Okay, ngayon, ito bang capital gain na ito ay subject sa capital gains tax. So, titingnan po natin, okay, kung lahat po ba ng capital gain ay subject sa capital gains tax. Okay? So, before we proceed dun sa capital gains tax discussion, okay, pag-usapan muna natin in terms of, for the sake of the discussion ng CGT, okay, may dalawa po kasi tayong classification ng assets pagdating sa usapang capital gains tax. Okay? Ano po yun? Yung tinatawag nating ordinary asset at saka capital asset. So, ano ba pag sinabi nating ordinary asset muna? So, sabi ng tax code, it is primarily for the use or use for business purposes. So, ginagamit daw sa negosyo. Ano-anong mga example nito? Number one, katulad nito, shares of stock for sale, tapos ikaw, dealer talaga ng securities. Pag sinabing dealer ng securities, mga brokerage firm, na ibinebenta mo talaga yung shares of stock. So, ibig sabihin, primarily, for business use siya. Okay? Number two, property for sale in the ordinary course of business. For example, di ba, ang business mo is magbenta ng mga lupa, isa kang subdivision, okay, or magbenta ng house and lot. So, yung binebenta mong mga property na yun, okay, are in the ordinary course of business. So, ang tawag doon, ordinary asset. Okay? Ano pa? Number three, property used in the trade or business subject for allowance for depreciation. Okay? And then number four, real property used in trade or business. Pag sinabi po natin real property, these are property na immovable. For example, lupa, building, o kaya yung mga naka-attach na dun sa lupa or sa building na hindi movable. Okay? So, lahat po yan, ang tawag dyan, ordinary asset. Okay? How about the capital asset? So, yung capital asset, nakakatuwa kasi ang definition nito, ito lang. Residual lang definition. So, anything daw na hindi mag-fit dun sa definition ng ordinary asset should be classified as capital asset. Yan. And generally, this is for personal use and not for business use. Yun. So, pag sinabi palang ordinary asset, yan pala ay ginagamit in the ordinary course of business. Pag sinabi naman natin capital asset, generally, ito ay for personal use and not in the ordinary course of business o hindi ginagamit sa business and trade. Ngayon, for the sake po ng capital gains tax, tatandaan po natin na generally, ang sinasubject po sa capital gains tax ay capital asset lang at hindi po ordinary asset. Okay? Kapag po kasi halimbawa ang isang ordinary asset ay nabenta at tumubo, yun po ay subject sa regular income tax for the sake ng individual taxpayer, ha? For the sake ng individual taxpayer. Okay, so RIT po yun. Pero yung capital asset, okay, pag nabenta, in general, subject sa capital gains tax. Pero, ang question is, lahat ba ng capital asset pag nabenta ay subject sa capital gains tax? Ang sagot po ay hindi. Okay, kasi meron lang tayong mga prescribed na capital asset na dapat na kapag nabenta ay subject sa capital gains tax. So, ibig sabihin pala, even though yan ay capital asset, tapos na ibenta mo, ay pwede pa rin masubject sa regular income tax at hindi sa capital gains tax. Nagkakaintindihan po? So, para maintindihan natin, ano-ano lang po ba yung mga capital asset na subject sa capital gains tax or CGT? At saka kung magkano yung mga rates nitong mga ito. Okay, tingnan po natin. Ayan. Okay? So,
Yan. Ito lang daw pong dalawa in general ang masasubject sa capital gains tax kapag po naibenta. Unahin na po natin yung number one, yung stocks. Sale of shares of stock of a domestic corporation not listed or traded in the local stock exchange. Ipaliwanag po natin. Nakabenta ka daw ng shares of stock. Okay? Tapos, dapat yung shares of stock na yun ay shares of stock ng isang domestic corporation. Pag sinabi po nating domestic corporation, these are corporation na inorganize at inestablish within the Philippine laws. So basically, dito sa Pilipinas. And then, number two, dapat daw po yung shares of stock ay hindi listed or tinetrade sa isang local stock exchange. So for example, sa Pilipinas, dapat daw hindi siya listed or traded sa Philippine Stock Exchange. Yan. Okay, so yun po yung mga criteria. Sales of shares of stock na, number one, dapat ay domestic corporation. Number two, dapat ay not listed or traded in the local stock exchange. Okay, so yun muna. That's number one. Ano pa yung mga pwedeng masubject sa capital gains tax? Number two, yung real property. Sale of real property located in the Philippines held as capital asset. Okay, isa-isahin po natin. Dapat daw po nakabenta ka ng real property. So ano-ano po ba yung mga real property? Katulad ng sinabi natin kanina. Yan yung po yung mga immovable property. Okay? Land, building, or anything na attached dun sa land or building na immovable. Okay? Kabaliktaran po ng personal property. Kasi yung mga personal property, those are property na movable. So, dapat lang daw po ay sale ng real property, tapos dapat nakalocate sa Pilipinas. Pilipinas lang po, hindi abroad. Okay? Held as capital asset. So, ibig sabihin, not traded or used for business purposes. So, ganun din po yung sa stocks, dapat hindi traded or hindi siya for business purpose. So, basically, yung stock at saka yung real property ay both as capital asset. Nagkakaintindihan po. That's the general rule. Okay, kasi mamaya, meron pa tong mga exception titingnan po natin. But basically, ito lang po muna yung dalawa. Okay, ngayon, dun muna tayo sa sale of shares of stock ng domestic corporation na hindi listed sa local stock exchange. Okay? Masasubject po siya sa 15% CGT. Ulitin ko po, 15% CGT. Ng alin? Of the net capital gain. Okay? Net capital gain. So, paano daw po ito kino-compute? Selling price, tapos ima-minus po natin kung magkano yung bili natin dun sa stocks. Okay? Pero dapat yung selling price ay net of cost to sell. Yan. So again, selling price, i-minus mo na lahat yung cost to sell mo. Ibig sabihin, pinuhunan mo ng pagbebenta. Yun. Tsaka i-minus mo dun sa kung magkano yung presyo ng stocks. Yan. Okay. So for example, ang selling price po natin ay 1,000 pesos. For example lang ito 1,000 pesos. Net na po yun ang net ng cost to sell. Tapos, ang cost of shares of stock natin ay 500 pesos. So, 1,000 minus 500, that is basically the net capital gain, 500 pesos, times 15%. So, yun po yung magiging CGT niya, capital gains tax. Nagkakaintindihan po? Okay? Yan. Okay, so madali lang ano? Mas madali ito syempre kasi yung regular income tax ang daming consideration nun So ito at least yung CGT 15% para sa sale of shares of stock. Yan. Okay? Kasunod, real property. So paano naman ito? Ito naman, ayan. Subject naman siya sa 6%. So mas mababang rate. 6% CGT. Okay. Ano ang basis? Nakalagay po dito, on presumed gain from the sale based on. Okay. May dalawa po ditong nakalagay na price. Gross selling price at saka fair market value. Yan. Okay. Again, gross selling price, kung magkano mo binebenta, or fair market value at the time of sale, ha? Bebenta, kung nabenta mo na. Fair, ibig sabihin, kung magkano mo siya mabibili sa market or kung magkano yung kalakaran. Kung alin daw yung mas mataas dun sa dalawa. Okay? The higher between gross selling price, kung magkano mo binebenta, at saka, or fair market value at the time of sale. Okay, question,
Ano po ang basis ng fair market value? So, ito po yung pwedeng maging basis natin ha. Letter A, pwedeng zonal value as determined by the BIR. Zonal value. Or letter B, the fair market value per local assessor. So, pag tinanong natin dun sa assessment office sa city assessor, okay, or sa municipal assessor. So basically, ide-determine nila kung magkano yung fair market value. Yan. Nung real property na yon. So again, the higher between the zonal value determined by the BIR or fair market value per local assessor. So the higher. Kaya kung mapapansin mo dito, the higher and then the higher ulit. Yan. Okay, so again, the higher between the gross selling price or fair market value. And then sa fair market value, ang tandaan po natin, alin ang mas mataas? Yung zonal value as determined by the BIR or yung fair market value as determined by the local assessor. So basically, malalaman po natin ito sa assessor's office, sa local at saka sa municipal or sa city assessor's office. Okay, so these are the basic or general rule pagdating po natin sa CGT ng sale of shares of stock at saka sale of real property. Pero syempre, merong mga exception or catch yung mga yan. Isa-isahin po natin. Okay? Una, pag-usapan po muna natin yung sale of shares of stock. Yan. Okay? Sabi nga po natin, di ba? Dapat daw siya ay shares of stock ng domestic corporation, tapos not listed or traded in the local stock exchange. Yan, okay? Tapos siya nga ay masasubject, di ba, basically sa 15% of the net capital gain. Ngayon, saan po hindi nag apply ang CGT or capital gains tax? Tingnan po natin. Itong mga to. Isa-isahin po natin and then i-annotate po natin para mas maintindihan. Yan. So sabi po dito, hindi daw po nag apply ang capital gains tax na 15% kapag number one, siya daw po ay dealer of security. Or ibig sabihin, yung business ay nagbebenta talaga ng shares of stock katulad ng mga brokerage firm. So hindi po mag apply yung CGT. So kung hindi mag apply sa kanya ang CGT, anong tax ang mag apply sa kanya? Mamaya po pag-usapan natin. Okay? Number two, investor in shares of stock in a mutual fund company. So, hindi rin po mag apply dyan ang CGT. And then number three, other persons exempt under special laws. So, lahat po yan, 1, 2, and 3, hindi po mag apply ang capital gains tax. Okay? Ano-ano pa? Yan. Yung CGT ay hindi rin daw po nag apply sa, yan, sales of stock tapos, ibinenta through the local stock exchange. Yan. Kasi sabi natin kanina, di ba, dapat ay not listed or traded in the local stock exchange. So, ito, ang nangyari, ibinenta through the local stock exchange. So, for example, binenta through Philippine Stock Exchange. So, hindi po siya subject sa CGT. Question, saan po siya masasubject? Mamaya, pag-usapan po natin. May separate slide po tayo doon. Okay, basta alam po natin, hindi nag apply ang CGT sa kanya. Number two, kapag po ang binenta ay stock ng foreign corporation. So, hindi rin po yan. And then, number three, yung shares ay not held as capital asset. O, yun na nga yung sinasabi natin. So, hindi siya capital asset but rather ordinary asset siya. So, ibig sabihin, binebenta talaga siya. Ay, di ba ito yun yung nagbebenta? Dealer of security. Okay? And then, nagbenta ka ng shares of stock tapos hindi siya nag-result sa capital gain. Siya ay nag-result sa capital loss, meaning lugi. Okay, binenta mo ng mas mura kumpara sa kung magkano ang pinuhunan mo. So basically, that's capital loss. Hindi po mag apply dyan ang capital gains tax. Alangan naman, kaya nga capital gain eh. Ay capital loss ka na nga, tataksan ka pa ba? Yun. Okay, so I hope malinaw po ha. Tandaan po natin itong mga to. Hindi po nag-a-apply dyan ang capital gains tax. Okay, sige, continue po natin. Next. Yan, to sabi nga natin 15%, 'di ba? Okay. Ngayon, ito po yung mga ilang example ng
way ng pagbebenta ng shares of stock para lang po maintindihan natin. Okay, number one, pwede po siyang cash sale. So, bentahan, cash. Okay, so kung magkano man po yung consideration as per deed of sale, yun po yung magiging basis. Okay? Or, paano naman kapag halimbawa yung bentahan ay partly binayaran ng pera at saka partly binayaran ng in-kind, meaning hindi pera yung binayad. So, the sum of the money and the fair market value of the property received. So, pagsamahin daw po yung value ng dalawa. And then lastly, kapag naman po exchange of property, so ibig sabihin, binenta mo yung shares of stock, pero wala ka na-receive na cash. Pero ang na-receive mo ay property. So, kung magkano po yung fair market value of the property, yun po yung magiging basis. Okay, na ikukumpara po natin dun sa cost of the shares of stock. Okay, so naintindihan po, pwede pong cash sale, meaning kung magkano po yung total na na-receive natin as per deed of sale. Number two, yung pinagsamang value ng pera plus yung partly value po nung in-kind na na-receive natin, fair market value. And then number three, kung purely exchange of property po yan, hindi tayo naka-receive ng pera, so yung fair market value po ng property ang magiging cost o magiging selling price. Okay? Minus the cost of the shares of stock. So, tsaka pa lang po natin i-multiply sa 15%. Okay? So, I hope malinaw po yun ha pagdating po sa sale of shares of stock of a domestic corporation. Okay. Next slide po tayo. Yan. Nakalagay po dito, what if the fair market value of the shares is greater than the consideration received? Ano daw po ang mangyayari? Kasi 'di ba may fair value or may fair market value yung shares of stock. Tapos yung na-receive mo, yung na-receive ay mas mababa yung value, consideration received. Ano daw po ang mangyayari doon? Answer, the difference is considered as a gift. Okay? Tapos yung gift ay subject sa donor's tax. Ulitin ko po ha, what if yung fair market value ng shares na binebenta ay mas malaki kaysa dun sa kung magkano yung na-receive mo? Okay, so ang mangyayari po doon, the difference is considered as a gift. And then yung gift po ay subject sa donor's tax. Except na lang ha, exception. If it is made in the ordinary course of business. So, ibig sabihin, ordinary asset at hindi capital asset. Nagkakaintindihan po? Yan. Okay, so ito yung mga ito yung mga catch pagdating sa capital gains tax in terms of pagbebenta ng shares of stock of a domestic corporation. Okay, so at least alam po natin alin lang yung masasubject sa CGT. Ngayon, yan. What if the shares of stock is listed in the local stock exchange but sold directly to the buyer or over the counter and not through the local stock exchange, and assuming he or she is not a dealer? Okay, so ipaliwanag po natin. Okay, yun daw pong nagbebenta, una, hindi siya dealer ng security. So, hindi siya brokerage firm. And then, yung stocks na yon ng domestic corporation ay listed sa Philippine Stock Exchange, for example. Pero hindi naman siya binenta through the Philippine Stock Exchange. Siya ay binenta directly dun sa buyer or over the counter. So, paano po yun? Anong mangyayari? Kasi di ba sabi, the sale of shares of stock of a domestic corporation and not listed in the local stock exchange. Eh kaso ito, siya ay listed in the local stock exchange, pero hindi siya ibinenta through the local stock exchange. Siya po'y ibinenta directly sa buyer over the counter. Masasubject po ba yun sa CGT? Okay? The answer is yes. Okay, subject po siya sa CGT. Okay, assuming nga na hindi po siya dealer. Para mas maintindihan po natin, gumawa po tayo dito ng concept map in terms of pagbebenta ng shares of stock ng domestic corporation. Okay? Tingnan po natin, isa-isahin po natin. Okay? Para po mas madali, ganito po yung ginawa ko. Yung sale of shares of stock of a domestic corporation, okay, hinahati po natin sa ang nagbenta ay non-dealer at saka ang nagbenta ay dealer. Titin ko po ha, ang nagbenta ay either siya ay non-dealer or
dealer ng securities. So pag sinabi po nating dealer, yun talaga yung negosyo niya. Nagbebenta talaga siya ng shares of stock. Katulad nga ng mga brokerage firm. Pag sinabi po naman nating non-dealer, hindi po talaga siya nagbebenta ng shares of stock or hindi niya business yun. Okay. Ngayon, tatlo po ang senaryo na inilagay ko pagdating dito sa pagbebenta ng non-dealer. Una, so yung sinasabi nga natin, si non-dealer, nagbenta ng shares of stock of a domestic corporation, tapos hindi yun listed in the local stock exchange. And then, directly to the buyer or over the counter siya. So, hindi listed, and then directly to the buyer or over the counter. Tapos, non-dealer siya. So, alam na natin, subject yan sa 15% capital gains tax, yung net capital gain nan. Okay. Paano naman yung katulad ng binanggit ko kanina? Siya po ay non-dealer na nagbenta ng shares of stock, tapos yung shares of stock listed in the local stock exchange. Pero yung pagbebenta po na ginawa ay directly sold to the buyer or over the counter at hindi ginawa doon sa local stock exchange. So paano po siya? Saan po siya masasubject? Answer is masasubject pa rin siya sa 15% capital gains tax kasi directly sold to the buyer. By the way, ang assumption po natin dito, since non-dealer siya, yan po ay capital assets at hindi ordinary asset. Okay? Yan. So, ibig sabihin, kahit listed pala to sa Philippine Stock Exchange, pero ang bentahan ay directly sa buyer or over the counter at hindi sa local stock exchange, so subject pa rin po sa 15% CGT. Okay. Pero paano naman po kapag ganito? Siya ay hindi naman talaga dealer. Pero, ang ibinenta po niyang shares of stock na domestic corporation ay listed in the local stock exchange at ang bentahan ay ginawa din through the local stock exchange. So, listed na sa PSE, Philippine Stock Exchange, tapos dun pa ginawa yung bentahan. So, masasubject po ba sa CGT? The answer is no. It is not subject to income tax actually. So, kung hindi siya subject sa income tax, saan po siya masasubject? Ang sagot po ay ito. Okay? Siya po ay masasubject to a business tax. Okay? Ano po yung business tax na yon? Yun din po ay tinatawag na stock transaction tax. Actually, yung discussion na to ay mas madidiscuss sa business and transfer taxation. Okay, yun yung part 2 na tinetake during second semester. But then again, for the sake ng knowledge, okay, alam lang natin na hindi siya masasubject sa CGT, pero siya ay masasubject sa business tax, which is 6/10 ng 1%. Yan. Dati kung hindi ako nagkakamali, 1/2 of 1% ito bago yung create. Okay, so binago na siya ngayon. So, siya po ay masasubject sa business tax ng 6/10. Okay, or 6/10 ng 1%. Yan. Ang tawag po ay stock transfer tax. So, hindi po siya subject sa CGT, but rather, siya po ay subject sa business tax. Okay? Ayan. So, paano naman kapag siya ay dealer talaga? Meaning, yun talaga yung negosyo niya, yun talaga, ordinary asset in short. Kasi yun nga yung binebenta eh. So, ganito po ha, kapag po siya ay dealer, yan, regardless kung ibenta niya to directly to the buyer or through the local stock exchange, yan po ay subject sa basic income tax and VAT, value added tax. Ulitin ko po ha, siya po ay subject to basic income tax and value added tax at hindi po sa CGT. Okay, so basic income tax po natin, edi yung regular income tax. Tapos, masasubject pa sa VAT. Okay, so again, yung VAT po, meron po tayong magiging separate na discussion dyan. Yan po kasi ay under ng business and transfer pa. Okay? So, I hope malinaw po ha. Kapag po, kaya tatandaan, yung po bang nagbebenta ng shares of stock of a domestic corporation ay dealer or non-dealer? Kasi kung dealer, okay, regardless kung ibenta directly or through local stock exchange, hindi po subject sa CGT. Subject po sa basic income tax at saka sa VAT. And then kung siya naman po ay non-dealer, di tanungin po natin, okay, kung saan naganap ang
bentahan. Okay? Paano naman, for example, halimbawa, ang shares of stock ay hindi domestic corporation. Foreign corporation siya. So kapag ganun po, kung yan ay resident citizen, ay subject po yan sa regular income tax or basic income tax, hindi po sa CGT. So mapapasama po siya sa gross income ng individual taxpayer. Okay? Ayan. So, I hope malinaw po yung usapin natin pagdating sa sale of shares of stock of a domestic corporation. So, ito yung mga catch. Okay, pakitandaan po ako nan. Now, moving forward, doon naman tayo sa kasunod. Sale of real properties. So sabi nga po natin, real property, dapat po yung mga immovable property yan. Land or building or any machinery or equipment na attached dun sa building at hindi or sa land na immovable. Okay? So tingnan po natin ang rule pagdating dito. Yan. O, nabanggit na nga po natin ha, dapat po yan ay sale ng real property na located lang po sa Pilipinas and held as capital asset. So meaning hindi po talaga binebenta in the ordinary course of business. So yan pong mga immovable property na yan po yung mga real property. Okay, ngayon. So sabi nga po natin, 6% ng the higher between the gross selling price versus the fair market value. And pagdating sa fair market value, the higher between the zonal value as determined by the BIR or fair market value as per local assessor. Okay, so yun. Ngayon, ito po yung mga catch dyan. Tingnan po natin. Okay, yung capital gains tax ay pwedeng bayaran or pwedeng mas subject sa individual taxpayer at saka si domestic corporation. Ito lang po yung pinagkaiba nila. Okay? Ang pinagkaiba po nila, kapag po si individual taxpayer, nag-a-apply po 'yun sa lahat ng real property held as capital asset. Kaya nga nakalagay ay sale of real property as long as it is, number one, located in the Philippines, number two, held as capital asset. Ganun po 'yun pagdating sa individual taxpayer. Pero pagdating po sa domestic corporation, pakitandaan po ako nito ha, annotate po natin. Nag-a-apply lang po siya kapag ang binenta lang po na real property ay land and or building lang. And held as capital asset. Hindi po lahat ng real property. Pag domestic corporation po, land and or building lang. Okay, so yung ibang mga immovable property or real property ay hindi po mag-a-apply. Okay? Pag yun po ay domestic corporation ha. Yan. Okay? So, medyo mas madali ito. Okay, tandaan kumpara doon sa sale of shares of stock. Kasi doon, i-determine pa natin kung dealer or non-dealer. Tapos kung binenta sa local stock exchange or directly. Okay? Ayan. So, additional question. What if the sale of the real properties was made to the government or any of its political subdivision or agencies or GOCC. So, yung real property daw, ibinenta mo ay sa gobyerno or any of its political subdivision or agency o kaya mga government-owned corporation. So, yun po ba yung masasubject sa CGT? Okay, tingnan po natin. Yan. Pwede daw po siyang masubject sa CGT or sa regular income tax depende po sa option ng nagbebenta ng seller. Okay, so either CGT or RIT. Pag ang pinagbentahan po ng real property ay government or any of its political subdivision or agency or government-owned corporations. Okay? Government-owned and controlled corporations. Yan. Okay? So, I hope malinaw po ha. Sige, i-summarize lang po natin ulit. Okay. Balikan po natin yung nasa simula nandito sa simula. Okay? Yan. To summarize, okay, tingnan po natin ha. Yan. Dapat daw po ang binebenta ay shares of stock tapos dapat ng domestic corporation. Not listed or traded in the local stock exchange. Tapos dapat ito ay capital asset. And dapat ang nagbebenta ay non-dealer.
Dito naman po sa real property, okay, dapat po siya located in the Philippines and held as capital asset at hindi po ordinary asset. So 15% at saka 6%. Okay, 15 at saka 6. Now, let's go to dun sa last part natin. Okay? Last part, yan. Filing to the BIR. So, paano ba mag-file ng CGT kapag po ang ibinenta ay shares of stock of a domestic corporation or real property held as capital asset? So, tingnan po natin. Okay. So, yung manner of filing ng mga BIR returns, pag sinabi po natin BIR returns, yun yung BIR form. Okay? Na ifa-file sa BIR. Pwede pong number one, manually i-file. Pwedeng number two, yung EFPS na tinatawag or Electronic Filing and Payment System. Or pwedeng number three, the use of EBIR forms. So, maalin po dyan sa tatlong yan. Ngayon, paano po ang rule or number of days na i-consider pag po tayo ay magfa-file ng CGT? Okay, tingnan po natin. Yan. Kapag po ang ifa-file natin ay yung sale of shares of stock, okay, ang gagamitin po nating BIR form ay ito, 1707. Okay? And then, ang rule po natin dyan, 30 days after each transaction. Okay? And then, the consolidated return shall be filed on or before April 15 of the following year. So, again, 30 days after each transaction, and the consolidated return shall be filed on or before April 15 of the following year. Okay? Yan. So, paano naman kapag this one? Yan, yung real property naman. So, pag real property po, ang gamit naman po natin dito ay BAR 4 number 1706. So, dito kasi 1707. So, dito naman, ang nakalagay, 30 days following each sale or other dispositions. Okay, so BAR 1707 at saka 1706. Okay, so I guess hanggang dito na lang yung ating video lecture. So I hope meron po tayong natutunan. By the way, ito pong highlight ng discussion natin ng CGT applies sa individual taxpayer. So yung pang domestic naman, may separate pa tayo dun yung domestic corporation. Although nabanggit na rin naman natin kanina. Okay, may na-discuss na tayo about sa domestic corporation. So anyway, thank you very much for listening and I hope meron po tayong natutunan sa ating short video lecture about capital gains tax. So tune in lang po tayo ulit sa mga susunod pa nating mga video lecture about sa usapang taxation.